Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters, nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay RB Tuya. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Ang mga mata ni Aaron ay namumula, at ang kanyang galit ay sumabog sa sandaling ito. Sa mundong ito, 2 tao lamang ang makakapagpagalit sa Aaron. Ang isa ay si Nangang Chenkyo, at ang isa ay si Jiang Lan. Dahil ang 2 taong ito ay nagdadala ng labis na kahihiyan sa Aaron, ang Aaron bago ang kanyang muling pagsilang ay halos natapakan ng 2 taong ito. Gusto kong mamatay ka. Si Aaron ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at binigkas ang mga salitang ito sa bawat salita. Hindi maintindihan ni Jiang Lan kung ano ang nangyari, ngunit ang kanyang panloob na takot ay umakyat sa tuktok. Sa mga mata ni Jiang Lan, ang Aaron sa sandaling ito ay tila isang demonyo. At hindi niya alam kung bakit kaya siyang lumutang sa hangin, kaya mas lalo siyang natakot. Anong ginawa mo sa akin, at bakit ko ginawa iyon? Tinitingnan ang pagbibigti, bagamat natatakot si Jiang Lan, gusto rin niyang malaman kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Aaron na may malamig na ngiti, ito ang lakas ng makapangyarihan sa banal na kaharian, at higit pa rito. Gusto mo bang makakita ng higit pa? Ang ulo ni Jiang Lan ay nanginginig na parang kalansing. Dahil lang dito, hindi na siya makatiis. Paano siya magkakaroon ng lakas ng loob na makakita pa? Kapag gumagala si Jiang Lan sa harap ng Aaron, ang mga pulang mata ni Aaron ay nagdudulot ng higit na psikolohikal na presyon sa kanya, at siya ay halos nasa bingit ng pagbagsak. Nang hindi makontrol ni Aaron ang kanyang galit at handa nang patayin si Jiang Lan, biglang tumunog ang doorbell. Ito ay si Ivory. Daw 12 sinabi pagkatapos Aaron. Aaron pagbaril, hindi siya tumigil. Dahil hanggat 3,000 gustong pumatay ng mga tao, walang dahilan upang mamatay. Ngunit lumitaw si Ivory sa oras na ito. Kinailangan ng daw 12 na paalalahanan si Aaron. Pakinggan si Ivory ng 3 salita, Aaron na nag-aapoy sa galit na puso, agad na kalmado ng husto, hindi maaaring maiwasan ang ilang pagsisisi sa harap ng Jiang Lan na nalantad ang kanyang lakas. Gusto niyang patayin si Jiang Lan, maraming paraan, hindi lang maaaring gumamit ng ganoong paraan. Bang! Nahulog si Jiang Lan sa lupa. Pumunta si Aaron sa pinto at binuksan ang pinto para kay Ivory. Kanina lang ako tinawagan ni Chi Yian at sinabing gusto niyang umalis sa Yuncheng. Sinabi ni Ivory kay Aaron. Ayokong magkaroon ka ng anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan namin at niya. Ito ang pinakamagandang wakas, sabi ni Aaron. Hindi gaanong nagsalita si Ivory. Pagkatapos ng lahat, ito ang sinabi niya tungkol sa Aaron. Welcome Summer, tulungan mo ako. Ang sigaw ni Jiang Lan para sa tulong ay biglang umalangaw-ngaw sa sala. Isang maliit na sorpresa ang bumungad sa ekspresyon ni Ivory. Bago magtanong si Ivory, nagkusa ang Aaron na sabihin, ang iyong ina. Bakit siya nandito? Tanong ni Ivory. Tanungin mo siya, sabi ni Aaron. Mabilis na naglakad si Ivory papunta sa sala. Tingnan ang ekspresyon nalilito Jiang Lan nakaupo sa lupa, isang pares ng gulat na hitsura, tulad ng isang multo. Mula nang tumakas si Jiang Lan sa bahay noong panahong iyon, ang damdamin ni Ivory para kay Jiang Lan ay naging mas walang pakialam. Kahit na bumalik siya sa bahay ni Su ngayon, alam ni Ivory na siya ay dahil sa pera, kaya hindi niya ito tinuring na ina. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Ivory. Welcome Summer, siya. Gusto niya akong patayin. Itinuro ni Jiang Lan ang Aaron at sinabi. Si Ivory ay hindi tanga. Paano mapapatay ng Aaron si Jiang Lan nang walang sinasabi? Siguradong sinisiraan ni Jiang Lan ang Aaron,
at isang kakaibang bagay na lilito siya rito. Hindi mo sinabi sa akin kung bakit ka nandito. Patuloy na tanong ni Ivory. Papatayin na niya ang nanay mo. Ano bang pakialam mo sa mga hindi importanteng bagay na ito? Mas mabuting makita mo ang totoong mukha ng lalaking ito at huwag na huwag kang makakasama. Kung hindi, baka mapatay ka pa niya sa hinaharap, sabi ni Jiang Lan. Aaron one-face wry smile, talagang sasamantalahin ng babaeng ito. Ang lahat ng uri ng pagkakataon, sinimulan na nitong bigyan ng babala si Ivory na huwag siyang makasama, at pananakot pa rin kay Ivory sa ganitong paraan. Anong ginagawa niya dito? Dahil hindi makuha ni Jiang Lan ang totoong sagot, kailangang bumaling si Ivory sa Aaron. Pumunta siya para makipag-ayos sa akin bilang iyong ina. Kung gusto kitang makasama, bibigyan ko siya ng $1,000,000. Basta binibigyan ko siya ng pera, hindi niya ako hahadlangan kung hindi ko siya bibigyan ng pera, pipigilan niya akong makasama. Totoong sinabi ni Aaron. Kinakagat ni Ivory ang kanyang mga ngipin sa likod. Bagamat ang kaharap niya ay ang kanyang biolohikal na ina, nagagawa pa niya ang mga ganoong bagay para sa pera, na nagpapahiya kay Suying siya. You're bullshit. Kapag humingi ako ng pera sa'yo, huwag mo nang pag-usapan. Ipinagtanggol ni Jiang Lan ang sarili dahil alam niya na kung malaman ito ni Ivory, wala siyang posisyon sa pamilya ni Su sa hinaharap. Nakamonitor yung sala. Duguan ba? Tignan mo na lang yung monitoring. Kailangan mo ba? Nakangiting sabi ni Aaron. Nagsimulang ikinalulungkot ni Aaron ang kanyang mga sinabi, dahil nakuhanan ng surveillance camera ang eksena ng pag-alok ni Jiang Lan ng $1,000,000 sa Aaron, at tiyak na nahuli din nito ang eksena ng pag-angat ni Jiang Lan sa hangin. Kung nakita ito ni Ivory, paano ito ipapaliwanag ng Aaron? Huli na ang panghihinayang para sa Aaron, dahil sabik si Ivory na malaman kung sinabi ni Jiang Lan ang mga salitang ito. Total, nanay niya ito. Ayaw niyang paniwalaan ang ganitong bagay sa kanyang puso, kaya sa pagsasabi lang ng totoo malalaman talaga ni Ivory kung sino si Jiang Lan. Nagpakita rin si Jiang Lan ng isang partikular na halatang gulat sa sandaling ito, dahil alam niya kung ano ang kahihinatnan kung malaman ito ni Ivory. Kung siya ay nasa pamilyang Su, hindi siya papansinin ni Sugoyaw, at kahit malamig ang pakikitungo sa kanya. Kung muli niyang saktan ang sarili niyang anak, mas magiging miserable siya sa hinaharap. Ivory nagsisinungaling siya. Huwag kang maniwala sa kanya. Panik na sabi ni Jiang Lan kay Ivory. Sinabi ni Ivory, kung sino ang nagsisinungaling sa huli, tingnan lamang ang pagsubaybay. Pagkatapos nito, bumaling si Ivory sa Aaron at nagpatuloy, ilabas ang pagsubaybay. Nasa dilema ang Aaron. Kung talagang gagawin niya ang pagsubaybay, tiyak na makikita ni Ivory ang mga bagay na hindi niya dapat makita sa yugtong ito. Gayunpaman, kung hindi gagawin ng Aaron ang pagsubaybay, maaaring maghinala si Ivory na sinisiraan niya si Jiang Lan, na magiging sanhi ng antipatiya ni Ivory sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Ivory ay walang malalim na damdamin para sa Aaron. Ang Aaron ay napakalinaw tungkol dito, ngunit si Jiang Lan ang kanyang ina. Sino ang mas mahalaga sa puso ni Ivory ay hindi na kailangang isipin ito. Gusto mo ba talagang makita? Mas masasaktan ka lang kapag nakikita mo ang mga katotohanan. Sabi ni Aaron. Gusto ko itong makita. Matigas na sabi ni Ivory. Walang choice ang Aaron kundi ngumiti. Sa oras na ito, pinagsisisihan niya ang kanyang paunang salpok, na walang kabuluhan. Sa kasong ito, maaari lamang harapin ng Aaron ang bagay na ito. Sige, sumunod ka sa akin. Sabi ni Aaron. Magkatabing naglalakad sina Aaron at Ivory, habang si Jiang Lan ay nakahawak sa balikat ni Dao 12 at sinusundan sila sa kustodiya. Ang ekspresyon ni Jiang Lan sa oras na ito ay walang alinlangan na desperado, dahil ang susunod na eksenang makikita ni Ivory ay ang huling dayami na dudurog sa kamelyo. Nang matagpuan ni Han Sanchen ang oras ng pagsubaybay nang sabihin iyon ni Jiang Lan, malinaw na nakita ni Ivory kung paano sinabi iyon ni Jiang Lan, at sa anong tono at ugali. Sa oras na ito, ang puso ni Ivory ay walang alinlangan na lubhang hindi komportable. Pagkatapos ng lahat, si Jiang Lan ang kanyang biolohikal na ina, ngunit ginagawa ni Jiang Lan ang ganitong uri ng bagay para sa $1,000,000. Sa broadcast ng surveillance video, kinakabahan din si Aaron, dahil malapit na siyang magalit. Kapag nakita ni Ivory ang eksenang iyon, wala siyang mahanap na paraan para malutas ito. Ngayon naniniwala ka na.
Sinabi ni Aaron kay Ivory, umaasang makahanap ng dahilan para i-off ang video. Nakatingin si Ivory sa replay screen at hindi nagsasalita. Nang gustong i-off ni Aaron ang video, hinayla din siya pababa ni Ivory. Titingnan ko kung ano pa ang ginawa niya. Sabi ni Ivory na nagngangalit ang mga ngipin. Sa pagtingin sa matatag na ekspresyon ni Ivory, alam ng Aaron na imposibleng i-off ang video. Sa lalong madaling panahon, oras na para magalit si Aaron, at nang bumagsak si Jianglan sa lupa dahil sa hindi matatag na sentro ng grabidad, ang ekspresyon ni Ivory ay may sakit at kasiyahan, dahil ngayon siya, tulad ng Aaron noon, ay puno ng galit. Napakabilis na turuan ng leksyon si Jianglan. Ngunit ang susunod na larawan, hayaan si Ivory na makitang nalilito, kahit na ito ay ang kanyang sariling karanasan ng Jianglan, sa pagkakataong ito ang pagtingin sa larawan ng kanyang sarili, ay isang mukha sa kawalan. Si Jianglan sa video ay lumulutang ng walang anumang tulong, at walang malapit sa kanya sa oras na ito, kaya pumailang lang siya sa hangin. Aaron sighs. Ngayon ay huli na para pigilan ito. Ngayong tapos na, hindi na masyadong nag-iisip ang Aaron. Kung tatanungin ni Ivory, ang Aaron lang ang makapagsasabi ng buong kwento. Nang lumabas sa villa ang video broadcast kay Ivory, sa wakas ay sinabi ni Ivory, "Nay, sa iyong paningin, ako ay nagkakahalaga ng 1,000,000, tama ba?" Si Jianglan ay hindi nang ahas na magsalita ng madali, dahil alam niya kung gaano siya mali sa bagay na ito. Kung galit siya kay Ivory, magiging katulong siya sa bahay ni Ivory. Noon, buong araw mong sinisigawan ang tatay mo at tinatawag mong basura. Kahit nagalit ako sa'yo, ikaw ang biological mother ko. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na masama ang ugali mo sa tatay mo, pero at least, itinuring mo pa rin ako bilang isang anak ngunit ngayon alam ko na ako ay isang kalakal na maaaring magbenta ng pera sa iyong mga mata. Nagpatuloy si Ivory. Jianglan flustered shook kanyang ulo, sinabi, maligayang pagdating tag-araw, hindi kaya, hindi kaya. Itinuro ni Ivory ang surveillance video, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagsabi, ang katotohanan ay inilagay sa harap mo, gusto mo bang tanggihan ito? Hindi ba't lumabas sa iyong bibig ang mga salitang iyon? Panipi, sa harap ng matibay na ebidensya, Jianglan ay walang paraan ng pagiging sopistikado. Siya ay isang taong nabulag ng pera. Sa kanyang mundo, pera ang una. Kahit na ang kanyang anak na babae, na buntis sa Oktubre, ay walang pera upang maging mahalaga. Simula ngayon, hindi mo na maasahan na tatawagan kitang mama ulit. Sabi ni Ivory, dahil dito nahuhulog ang puso ni Jianglan sa lambak ng yelo. Wala siyang katayuan sa pamilyang So, at halos mahuhulaan niya kung ano ang magiging buhay sa hinaharap. Kahit na hindi siya tulungan ni Ivory sa bahay, magiging mas agresibo lang si Sugoyaw. Maging si Jianglan ay maaaring asahan na masisira sa pamilya So at si Sugoyaw ay magpakasal sa isa pang mabuting asawa, sumama ka sa akin pagkatapos Jianglan, tumingin si Ivory kay Aaron at sinabing. Hindi nahirapan si Aaron, dahil alam niyang kailangan niyang harapin ito sa madaling panahon, kaya sinundan niya si Ivory. Walang choice ang daw 12 kundi ngumiti. Ngayon lang nakita ni Ivory ang eksena. Mukhang napakahirap itago ang katotohanan at bigyan ng kasiya siyang sagot si Ivory. Gayunpaman, sa opinyon ng daw 12, maaaring sabihin ng Aaron kay Su Yingxiao ang katotohanan sa lalong madaling panahon, na hindi isang masamang bagay. Hindi bababasa, maaari nitong iparamdam kay Ivory ang kanilang relasyon ng mas maaga, kaya hindi kailangang mag-alala si Aaron na dinukot ng iba si Ivory, at magbabago ang kanilang damdamin. Dinala ni Ivory si Aaron sa ikalawang palapag. Walang laman. It's the best place to talk about the mysterious picture just now. Hindi mo na ako kailangang tanungin, alam mo ba kung ano ang gagawin ko? Sabi ni Ivory. Nagkibit balikat si Aaron at sinabing, gusto mong malaman kung ano ang nangyari kay Jianglan Gang. Isang malaking buhay na tao, hindi maipaliwanag na lumulutang sa hangin, at sa harap niya lamang ikaw, ang bagay na ito bilang karagdagan sa iyo, walang kinalaman sa ibang tao. Sinabi ni Ivory na walang mahanap na dahilan ang Aaron para tanggalin ang relasyon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po